Sawela ng ating CCN FBI Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Kamunding dito lamang sa CCN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Good afternoon, Edmund sa Maniego Pangilinan, nagbabagang balita ni Kamunding. At bale ito ang ating inaugural program. At papasalamat tayo kay Executive Director si Mads Pagulima at binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-broadcast at least once a week man lang, tuwing Tuesday tayo, between 3 to 4 p.m. at nagbabagang balita ni Kamunding at yun. Okay. So, welcome to the group of CCN Filipino Views at eto. At papasalamat tayong muli kay kasamang Mads Pangulima. Pero before the program start ay pinapasalamatan ko rin ang ating sa taas, may kapal at guide tayo ng Power of the Holy Spirit na makapag-broadcast ng maganda at matugma sa mga listeners natin at the same time sa mga nanonood at makapagbigay tayo ng magandang balita, hindi fake news. Ayun. So, kamusta po kayo dyan? At lalo na yung mga kasama nating mga senior citizens at naku po, holiday po ngayon dineklara ng Malacanang as of, ang dami nagdeklara pero ang talagang talaga yung legitimate ang Malacanang Palace ni Executive Secretary Bersamin at holiday po ngayon at walang pasok sa schools, private and mostly mga mga offices na nasa kanila na yon gaya ng mga events ang daming na-cancel pong mga events na supposed to be ay ko-cover natin at yun na nga at dapat may attenan akong 2 events ngayon yun ayun, postpone. Pero natuloy yung sa World Trade Center, yung sa TESDA. Nahuli tayo ng pag-submit ng application, supposedly para hindi tayo house on dating, May mga parang Q code, nahuli ko. Hindi ako sa Marriott Hotel. Nandun ang labanan kahapon. So sabi sa akin, in consolation, nung TESDA people, organizer, ay pwede ka sir sa World Trade Center at 3 araw yata yun medyo na late tayo ng tulog ay
Pangalawa, may program tayo at binigyan ko ng priority itong si kasamang Mads na napakatagal na nating kasama to. Since way back pa CCN days, ano? Alam na ni pare yun, ha? At matindi pinagsamahan namin ito at parang isa lang ang kinakainan namin ito, no? Plato. Ayun. So, yun ang ating maibabalita. So, yung mga ibang events, sige, we can go there, ano? So, yun. Yung pala yung kahapon, ano? Kahapon may natanan akong yung Article 911 pala. Ano ba to? Nabubulong na nag-iisip yata sa akin ng mabuti eh. So, Artikulo 11 at yun ang event dito ginanap sa Max Restaurant, ano? At sa Circle, Quezon City. At ito ang mga good morning, Edmond sa Manchego, Pangilinan. August 25, 2025, araw ng mga bayani o National Heritage. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon sa Max Restaurant, dito sa Max Restaurant, Forum. Parang ditong press conference at ongoing sa background yung mga ginagawa nila, no? Ang tema nito, Article 11, Citizens Once Against Corruption. At ang mga speakers dito ay sila Honorable Lorenzo Erin na kanya Atty. Jose Virgil K. Bautista, Atty. Rene Espiritu Jr., Gario Calio de Guzman at Tony Sigurd Bison at kasagawa ng press conference again makita sa poster yung ano ba to? Stop Corruption in Philippine Society, Article 11, ayun, Citizens War Against Corruption. Kaya poster na napakaraming media ng napakaraming nila dito yun punong-puno fried chicken. Okay, palitaan ko na lang kayo baka may mapapanayin tayo important person dito, ha? So, tumuli si Edmond sa Maniego, Pangilinan, reporting. So, yan po. Yan po yung kaganapan na dito kahapon at sa Max Restaurant Circle, Quezon City, o lungsod ng Quezon. At yun, nakatikim ulit tayo ng napakasarap na Max Chicken. At yun nga po. At ito nga yung Artikulo 11, no? Yung inaano rito yung anti-dynasty, lahat ng korupsyon sa pamahalaan, at na-discuss din dito yung flood control projects na talamak at mga ghost projects na nakapokus ngayon, lalo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayaring ganito, no? Okay. So, yun nga pala, kaninang umaga nagdaos ng turnover, turnover dito sa PNP Krame, Quezon City. At yun nga, at totoo ang balita, At kasi naglipat-lip iba't ibang balita, May balita ng DILG, may balita ng mga ibang networks. At ito pinaka-kumpirmado dahil Malacanang na mismo ang nagsabi na ito na nga. At yun, kanina nag-turnover ng panunungkulan bilang PNP o Philippine National Police Chief of buong mundo to, buong Pilipinas, si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Ito yung dati nating bossing bilang member and director
ng NCRPO Press Club na nakabase dito sa Station 10. Actually, doon kami sa harapan ng EDSA Corner Kamuning na pinamumunuan ni President Mother Lily Reyes at dati kong direktor. Pero ngayon ay member na tayo at ang isang kasama naman natin ang naging direktor doon, si Grace Bernas. At yun nga, nag-turn over at pinaltan si linipat niya ang kanyang katungkulan kay ni Police General Nicolas Torre III. Ayun, so klaro na, Legally and officially, PNP chief na po, si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nataples Jr. and congratulations sa iyo, sir. At ang pamunuan ng NCRPO Press Club sa pamumuno ni Mother Lily Reyes ay binabati ka ng masaganang at lalong responsableng pamumuno ng Philippine National Police, sir. So, yan ang isa sa ating balita at yun nga. At kamusta hindi natin nga pala ang kasamahan natin sa Binyan City sa pamumuno ni Pinsan, Mayor Jel Alonte at si Vice Mayor Dada Reyes bilang Vice Mayor at siyempre kakalimutan ba natin si former Vice Mayor, former Mayor and now Congressman Attorney Arman de Maguila na nagsimula na ng kanyang mga proyekto dito sa dredging, may plano siyang i-dredge to sa tulong ng mga private individuals at mga businessman, lalo na sa mga colleagues din, gaya ni ano ba pangalan nito? Si nakalimutan ko pangalan. Si architect, sikat na architect at yun Palapok pala. Ano ba naman to? How come I forget this guy, At yun nga, nagpa-press conference din to si Attorney Arman de Maguila dito sa Kapihan sa Quezon City at siya ang guest, At ang panukala niya ay ayun nga, yung dredging, Kasi since Vice Mayor days niya sa Binyan City, and yun nga, ang daming reklamo sa kanya, ginagawang issue yung palaging baha. Palaging baha sa Binyan City, gaya ng, lalo yung 3 barangay na nakakasakop nito, Kasi malapit sa lake, o ilog, Yung Barangay de la Paz, Barangay Malaban, at Barangay San Jose, coupled with yung mga neighboring areas, Dito palaging nagbabaha at lubog talaga, Lubog. So, ang ginawa niyang solusyon, way back pa ng mayor siya, ay gumawa siya ng tulay. Tulay para makadaan. Miski na paano makadaan yung citizens o Binyanense at makapaghanap buhay. Kaya lang, ang problema, yung yung bahay lubog, Kundi kalahati ng bahay lubog ay yung mga, ano bang tawag doon, mga septic tanks, sir. Yung mga septic tanks ay dahil babad na sa tubig, bumibigay po ito, Ang resulta nito ay lumalabas yung mga di kas-nais na bagay at lalabas doon. Ihe, o whatsoever, kung ano pa, nagkalat ang leptopyrosis ba tawag doon. At ayun, ang masakit sa ulo, since way back nung mayor pa siya, ayun ang nireklamo. So, ginawa naman niya, tinaas naman niya yung kalye. Kalye naman tias niya para may madaanan naman yung mga trucks, mga sasakyan, at same time mga Binyanense. Problema nga, yung nakalubog yung yung septic tanks, yung dating kulay na maganda-ganda pang kulay, ay naging, tapos naging chocolate, tapos naging itim. Nasabayan na nung pangangamoy. Naku po, ililaganap na ang mga nahahawa. Saka ang problema nito, dahil yung baha, alam nyo, hindi gaya dito sa Metro Manila,
Yung baha, kahit mga few hours lang nawawala na eh. Di ba mga sir? Few hours lang nawawala na yung baha. No? Eh dun sa Binyan City, lalo na yung Barangay Malaban, Barangay San Jose, Barangay De La Paz, ay nako, it will take months. No? Kita nyo ang nangyayari doon. Dahil yung lake, tawag dito, yung kanal doon, no, lake na ano, yung apaw na po, ha? Sobra ng puno o bumabaw na kasi konting tubig lang. Yung mga galing sa mataas na lugar, ayun ang bagsakan ng ano. Oo, ikot-ikot lang, ano? So, ayun ang nangyayari at nagkakaproblema doon sa lugar. So, yun nga, nanawagan siya sa mga kasamahan, lalo na kay Architect Jun Palafox, ano? So, magaling to, urban planner to. Ay, yun. Yun ang ginagawa niya sa kaming kasamahan niyang congressman na bibigay ng tulong sa kanya. Yun nga, pumasok na si SM Ang, ano, tutulong sa lahat ng gastos. Ayun. So, ano, MVP, pinsan. Pinsan ba ni Pangilinan, ha? Baka gusto mo ring makishare. Okay, so yan lamang. At, nga pala, meron tayong isa pang, isa pang event na gusto nating, ano, no? Ito yung nangyari kahapon, ano? Yung final judging ng Barangay Langkiwa Beauty Contest. Ito sa pangunguna ni, ayun, favorite, Binyanan si favorite, si Sapira Jazz. Yun. Ayun. So, congratulations. Ayan si Grace Bernas. Congratulations sa Pira Grace Bernas. Ayun. Okay. So, yan ang ilan sa ating mga balita. Nga para, remind natin, walang pasok ngayon, ha? At, huwag tayong maglalabas, lalo na mga senior citizens natin, ano? At, yun. Yun ang mga nangyayari. Oo. Okay. So, tuloy-tuloy ang ating balitaan at yun nga. At yun nga, yung DPWH engineer, timbog sa panunuhol sa Solon. Aba, yan ang isa sa ating mga balita. At DPWH officials, bagman ng malalaking kontratista. Ayun. So, ang daming nangyayaring mga ano, no? O, showbiz news naman, ha? At nga pala, may mga pelikulang ginagawa yung mga tropa nandito. At ito yung mga tipong panahon ng Hapon at mga Muslim, ano? Nakalimutan ko lang yung title. Hindi na ibigay sa akin yung... Anyway, ganun, ano? Sabi ko nga, ba't ninyo ako sinama eh? Dati naman akong
pinakakain sa buhaya, no? Baka so, eventually, baka makita ka lang sa pelikula, laking bagay na kahit walang bayad pa no? Ha? O, di ba pare? Publisher. Ayun So, yun, nakalimutan ko title, yung panahon ng hapon, at ano ba tema nung ano na yun? Wala, kung hindi mo ako binigyan ng briefer At, oo, wag muna, baka maudlot, Oo, pagpasensya nyo na, napapadaldal ako ng pag showbiz kasi sinabi nyo, yun ang buhay ko po noon, nung tayo'y Richard Gomez pa ang dating, Ang sama, yung huling pelikula ko nga, plugging ko na rin, bibuild up ko naman yung sarili ko, Oh, yung Chavit Singson story. Ayan, nakita ni Publisher Mads yung ko, tiningnan niya kung totoo talaga, baka binablap ko siya, Oh, yun, nakita niya, Oh, pare, totoo ba? Ayun, ako kaya lang may role tayong, yung mga ibang eksena natin ay sa bagay, yung mga, naman to, for the sake of art, So, walang malisya at walang, anong tawag dito? In good faith, Ano lang, trabaho lang, Walang personalan, sabi nga nung magaling na, na nagsabi. Oo, yun ang sinasabi ko. Ayun, tapos ay, mga kasama na natin pala mga stuntman dyan, dito sa Delpan, papractice kami dyan sa Luneta noon, nung medyo hindi pa malutong yung buto ko, so happen, nakalimutan ko na yung mga tinuro, At nalinya tayo sa mga, mga lines, Artista, beat player. Beat player ang dating, pwede tayong doktor, pwede tayong pulis, pwede tayong, yun nga, yung di ka nais-nais. At, ayun, ang nangyayari nung, tandaan ko tuloy, ano ba ito? Sinimulan kong proxy ng showbiz Napapakwento tuloy ako ng mga karanasan ko bilang extra. Extra pa tawag nun hindi talent. Ngayon, talent na Iniba ni Fernando Po Jr., Talent ngayon, Tapos ang role ko roon, kunyari, dadaan gaya ng Miss Universe, si Dayanara Torres, nandun din ako, nga pala. Yung namatay ng director, yung Bading. Abay, anong ginawa ko roon para makita ko? Pabalik-balik ako sa palengke ng Kamuning habang kinukuha. Kadadaan ko lang, mamaya dadaan na naman ako. Tumihinto pa ako sa harapan ni Dayanara, di kita-kita ako sa frame, Kumbaga sa Yun ang gawin. Minsan naman, nagkakapilang tayo. Pamparami ba, kunyari dadating si Fernando po sa isang restaurant, tayo yung nagkakapiron, kumakain sa restaurant, yung mga role natin. Tapos meron pang ang time, yung Markang Bungo, kay Anthony Alonso. Dito ginawa yon sa tatandaan ko pa Inungkat kasi ni Publisher Yung pinagbababaril kami ni Anthony Alonso, yung Rudy Fernandez ang bida ron Talo na kami ron, yun Tapos may mga iba pa. Yung Ligaya tawag mo sa akin. Ayun ang markado role ko ron bilang bodyguard ni Mayor, na pinagbibidahan to ni, pinababida ron, si John Arcilla. John Arcilla at Rosana Roses and Isabel Granada at si Gion Reyna. Ayun, si Gion Reyna, yung mother, si Armida. Ako, napakagaling na artista noon, At marami pang iba. So, doon nahasa ako, At ano ba to? Napakwento na ako ng showbiz At yun ang naging karanasan ko. Tapos gumanda ang masenso tayong konti. Binigyan tayo ng lines, Ngayon, dialogue kayo ni Fernando po. Ngayon, pag dialogue kayo ni Fernando, pag sinabi mong hi, tapos meron ka ring lines na napakahaba, pareho bayad nun. Kunyari, 5,000. Yung sinabi mong hi saka mahabang lines, pareho bayad. Ewan ko sa iba, baka iba, Pero kay Fernando po, ganon Tapos yung tinanggal niya yung pangalang extra. Ginawa niyang, ito napaka-legacy ni Fernando Po Jr. Sir, di ba? Fernando Po Jr. ka? Ayun, walang problema. Ayun. Mga FPJ pa, FPJ liit. FPJ liit. Tawag ni Canelson. Indisyo. Yun. Hindi ko na-revive siya ng
So, yung kinakain ng extra, saka yung kinakain ng mga starry ride o yung mga big stars, pareho. Ha? Pareho kinakain. Kung special sila, special na rin. Tapos yung tutulugan, pareho. Ayun ang kaibahan no? Yung mga ibang production, doon ka lang sa gilid-gilid, sasapin ka ng dyaryo, hanggang lamukin ka ng lamukin, bahala ka sa buhay mo ron. So, pati yung damit mo, kalat-kalat. Minsan may mga malilikot na kamay ng mga mga kasama, no? Hindi maiwasan, nawawala yung ano mo kung ano man, na dapat mawala. So, yun ang karanasan ko. Tapos may lines din ako na, minsan natulala ba ako, no? May eksena kami, no? Sa dami ko kasing linalagari, minsan yabang ko na no? Dumating yung point na ano ka, namangha ka ron sa artista, na starstruck ka. Anak ng pating ni, alam mo yung memorize mo na, may throwing lines mo na yan, bago ka lumabas. Pag nag-throw lines, kabisado mo. Ha? Natapat ko dun sa ina-idolize mo. Anak ko ni isang hi hello, wala akong masabi. Anak ng... Tawa. Grabe, no? So, ginawa sa akin, o di, take 2, take 3. At pag take 4, ayaw na, pinalitan ako ng isang utility ro, no? Doktor pa naman na role ko. Ano ko na leche. Ako, yun ang isang matinding natuto ko talaga, ha? Mag-ensayo at huwag akong ma-intimidate sa mga big stars. Ano? Pag na-intimidate ka dyan, kahit sa media, ha? So, magawin tayo sa media. May mga sikat na broadcaster dyan. May mga sikat na journalist. Tingin nila parang, ano na ba sila? Parang Diyos, no? Huwag ka dapat ganun. Sabi nga ni Kuya Ramon Tulpo nung Christmas party namin ng NCRPO Press Club, Kuya Ramon, Tulpo. Yung nga pala, lumalabas din ako dyan. Yung isumbong mo kay Tulpo, Channel 9 pa yan, no? Aba, paid to cash yan, 1.5. Pre, malaki na yung 1.5 nung during that time, Channel 5, Channel 9, no? Sabi nga ni Mon Tulpo, yan sa media ka, Mon. Nung bago ko, Mon, ganito. Nagbibihis ako ng maayos. Kung maaari, naka-jacket ako, gaya ng Kika Nelson, ano? Ganyan, no? Ka-jacket ka, ibang dating mo. Para hindi ka mamatahin ng mga pulis o yung mga may ranggong mga opisyales, lalo na sa police beat ka, no? O yung mga congressman, senador, yung mga mabibigat na tao, pag na well represented yung ano mo, yung itsura mo, malaking bagay yon. So, tayo mga media practitioner, wag tayo mga lousy, lousy dresser, di haba ng buhok, tapos yung unkept, para maruming tingnan, hindi dapat ganon. Paano kang makakapag-broadcast o makaka-interview ng senador? O mga matataas na tao at sumunod ka sa Code of Journalism. Ayun. Ayun. So, yun At kumusta nga pala si Mayor Joy Belmonte ng lungsod ng Quezon, kasama rin si Vice Mayor Soto, at 10 ng mga councilors and iba pa. Nga pala, pamangking ko, nakamusta ko rin sa urban human house settlement, Siya ang secretary doon dito sa Kalayaan Avenue, Siyang mahawak ng housing at inappoint ni President PBBM bilang secretary, Si Jose Aliling, si Pinggoy, Pinggoy Aliling. Ito yung ng kapatid ko, anak ng kapatid ko na si Evelyn Pangilinan Aliling. Congratulations! Ang dami mong project at marami kang matutulungan na magkaroon ng pabahay, lalo na yung mga mahirap nating kababayan as instructed by PBBM o President Bongbong Marcos Jr. At more power sa'yo, pamangkin. Ayun. So, yes. Commercial muna tayo. Isa na namang inaabangang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Kamunding. Dito lamang sa CGN News Filipino Views.
At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Hello. Magandang hapon ulit. Yung balitang sports naman tayo, ha? Magawi tayo rito ang bilang member ng Philippine Sports Writers Association dito sa Kabay sa Vito Cruz, sa Rizal Memorial Complex, Ay tuwing Martes ay meron kaming anong tawag dito? Sports Forum at na-postpone supposed to be ano ba yung Martes, Dapat yung Martes ay yun nga, may sports forum kami dahil nagdeklara ng Malacanang na walang pasok. So yun, wala tuloy forum at ang iba pang mga events. Anyway, may pahabol tayong balita dito batiin ko nga pala si Philippine Sports Commission Commissioner, o Philippine Sports Commission Chairman, si Pato, si Sir Pato, siya ang chairman, Gregorio, si Sir Patrick Gregorio, siya ang dating, kung natatandaan nyo pa, siya ang Philippine Basketball Association President, yung basketball, ang tagal niya ron, tayo yung mag-basketball, wag lang yung shoot muna, bago dribble, iba naman yun, So, joking aside lang yan. At yun nga, siya yung, bongga kami noon, At yun nga, nagkaroon ng Ano kasi siya, presidente ng siya pare ko, yung rowing, yung mga ginagawin, Siargao, nabalita ko na yata rito yung one time, Merong Olympics ng coming by anytime this month yata o next month, At yun, napakagaling nito ni Pato, Patro Gregorio. So may balita tayo. It's all about, it's an all basketball presentation for the Philippine Sports Writers Association Forum on Tuesday. So ito nga yata yung forum. Ewan ko lang, baka natuloy din, At sabi sa akin nung natin doon, yung bigating sports writer, wala raw, postpone dahil deklarado ang holiday. Pero merong press release. Naku po, di yata ako So ito yung Samahang Basketball ng Pilipinas, Executive Director Erica D. Ito yung mahawak ng basketball, He leads the special guest in the 10:30 a.m. public sport program as he talks about the compact schedule of the Federation for the remaining months of the year, including preparations for the FIFA World Cup qualifiers and the 33rd Southeast Asian Games in Thailand. So natuloy o hindi, may press release at ito nang nabasa ko na nga ngayon, So, Gilas Pilipinas men's team coach of the SEA Games, Norman Black, has also been invited to this session. The first part of the forum, meanwhile, will have Pan Nabarosa of Fiber Kinetics discussing about proper court reduce injuries,
among the basketball players. So, yun. At, ewan ko, baka natuloy nga, ano. Anyway, wala, may appointment tayo rito kay kasamang Nads, ano. Okay, batiin natin, ha. Good job raw. Sabi ng CCN News Filipino Views, si Abdul Aziz naman Paeste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu po mga kapatid ko sa agama Islam barakallahu fikum. Ayoko, tama ba ang basa ko, no? So, alin siya ka ko, paring man, so. So, have a good day. Sabi naman ni Norhaya Abdukahar. Ayun. Saka, yun. Ako na rin, binabati ko ang papasalamat tayo kay CEO ng CCN News Filipino Views. Walang iba. Itong dati nating kasamahan pa way back many years ago. 2009. Si 2009. 2009. Ayun, kita mong pinagsamahan namin ito. Although, siyempre, may kanya-kanyang buhay rin tayo, no? Hindi naman 2009 to diretso magkakasama kami. Pero yung memories ba, na iba yung may pinagsamahan para sabi nga ni FPJ, Nelson, may pinagsamahan, ano? Ayun, kahit isang plato, kakatalo na, kahit para kami mga pamilya rito, kumakain kami sa isang plato, at isang kutsara, at walang mali siya. May pera ka o wala, ay welcome ka sa grupo. Tulungan lang dito, no? At wag naman yung puro TOA ka, no? Siyempre, dapat mag-share ka rin, no? Once in a while na magkaroon ka, no? Okay. So, yun. At yun ang sitwasyon natin dito. At mabuhay ang CCN na Filipino Views, At more power at marami pa tayong pagsasamahan, pare ko. Mads. At kasamang Nelson, isa sa mga matitikas na broadcaster to, way back pa ng WBL days yata to, no? Oo, panahon ng senior, ano to? Senior, kaya lang magkakakusa na rin kami nito, no? At marami na rin, ano, yun, alam nyo na marami na rin nararamdaman, ano? Pero, laban pa rin kami, para kaming si, batiin ko nga pala, si Alexander Ayala. Check yung ano ba yun, US Open sa New York, no? Yun ang kauna ng Pilipina na nanalo. After so many years, 20, 35 years yata, Ayun, nanalo dun sa number, if I'm not mistaken, number 15 sa ranking. Yung 38 years. Nanalo rito kay kalimutan ko na pangalan. Huwag na natin plugging yung. Plugging natin si Alexander Ayala, the pride of the Philippines. At binati nga to ni PBBM ng good work. At you make the Philippines proud once more. Gaya nga sabi ng isang announcer sa US, the return of Manny Pacquiao. So, worldwide na tayo, Pati sila mga NBA player na Pilipino, Hindi Clarkson. Pati yung mga ibang sumasakay, sumasakay ba yun? Talagang binabati. So, whatever the reason, at least maganda yung, parang ang napunta sa Parang ang napunta sa Pilipinas. Sabi nga ni Alexander Ayala, ito hindi ko nagagawa sa ating bansa, Parang nung naglalaro ako dito sa New York Stadium na to, na ang daming tao, Para daw nasa siya. Para siyang nasa Pilipinas. So, tuwan-tuwa siya. Papasalamat. At ito, may next game siya, May laban siya bukas yata, Nakapagpahinga na siya ng 2 days yata, So, ang laban naman ni Alexander Ayala, 9 million nga pala natanggap niya. Pesos, hindi na masama, pare, baka magbala. Huwag naman. Kung may, So, may laban siya bukas o mamaya. At ang kalaban niya ay kalaban ni Alexander Ayala ay si Christina Bogsa. Second game nito at kung maka-upset na naman to. Number 15 yung tinalo niya noong nakaraan, nung ranking ni Ayala 70 plus,
So ngayon naging 65 na yata, ano, kasamang NAD. At yun. So ano na, focus lang uli at mag-concentrate tayo sa ating mga ginagawa at ano bang oras na pare ko? Ayos pa? 20 minutes. Oh, mahaba pa pala. At maganda to, ha? Ayos. Oo. Okay. So, yun na. At yung mga kasama natin nga pala sa mga media rin, ano? O, si, ano, yung press corps president ng Lungsod ng Quezon, ha? Si Ma'am Rio, kamusta na po dyan? At meron kaming bagong office na bubuksan, ano? Malapit na, ha? Nandun kami sa baba. Anong office yun? Office ng Quezon City Press Corps, pare ko. Siya ang presidente ron, si Ma'am Rio. Minsan one time sama kita ron, ano? Para makilala ka naman at ma-issue ng ID ron, ano? Oh, baka sakali lang, ano? Si kasama Nelson, baka pwede rin doon, ano? Walang masamang tinapay kung inaprubahan, kung hindi naman, okay lang. The show must go on. Kailan pare? Kailan? So, pag nag-inaro raw, sabi sa akin, nasa 4th floor kasi sila. So, sabi niya, one time, pag nalipat na tayo ron sa Quezon City, doon tayo sa ground floor, pre, katabi ng police station, doon, sa loob. Doon yata malapit sa MICE gym, no? May MICE na center doon, sa mga tourism naman doon, Banda rin yata sa may Kalayaan yata, yung ano, no? Pag hindi ako nagkakamali, ano? Kalayaan area. Yung katabi ng urban settlement doon. Mabisita na rin natin siguro si Pamangkin doon, ano? At batiin din natin si Hator Quinton. Hator Quinton, good afternoon mga ka-CCN News Filipino Views. Mabuhay ang lahat ng mga kasamahan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Dadagdag ko na rin, worldwide. Okay, So maraming salamat, Hator Quinton. Ayun, nakita niya naman yung program natin, ano? Saka yung CCN News Filipino Views ay kasi naudlot to, no? Magkaroon technical problems at inaayos, ano? Normal naman yun, kasi ako may mga kasamahan din sa ibang outlets, ano? Abay, nasisira yung kung ano-anong masisira, pati ulo yata nila nasisira doon sa gastos. Ay, yun ang matindi ron pag yung wala kay sponsor. O nga pala, baka gusto nyong mag-guessing dito. Ini-invite ko nga pala kayong mag-guess ko o mag-guess ng ating mga kasamahan, ano? Gaya ng kasamang Nelson at iba pang nagbo-broadcast dito. At para namang masustain namin din ang aming operation. Hindi naman sa nagmamakaawa, ano? Pero needed sa operation yung maganon, may sponsor. Mag-guessing, okay na lang, Kaya wala lang tayo StreamYard link, pare ko, no? So, later on siguro, magkakaroon kami ng StreamYard link. Kung wala pa naman, siguro, phone pots, ha? Pwede tayo mag-phone pots naman at sa cellphone, ano, pre? Tatawagan lang sa cellphone. Tapos, kung meron kayong videos o photos, nyari guest queue nyari si President Bongbong Marcos. Suntok ba sa buwan? Nyari mag-guest natin. Konting siguro sesend na lang yung video pare, no? Videos, photos, tapos yung voice tape, ano? O dun sa, ano ba tawag doon, para ka? Yung, sinasaksak sa computer. USB. Yun, nun. Yun. Pwedeng ganun, sir, ano? Oo. Pero, advice ko nga sa parang dad, mas maganda yung StreamYard, no? Kahit 10 tao, pwede mo mag-guess. O di 10, ano rin yun. Kung ano man. Di ba? Hindi naman masamang mga rap. Malay mo. O kahit isa lang, dalawa, okay na masustain na rin yung program. Tapos lalabas natin sa ano nga pala, yung ano nila. Excuse me. Company. Kunyari, meron tayong karinderya dyan, o mga bakery, o mga ibang companies. Excuse me. Pipicture natin dito sa program. At from there, makakatulong kayo ng malaki. Sa amin, maraming salamat in advance, ano? So, pwede nyo na yung like ang ating programa ngayon. Pwede kayong mag-like sa nagbabagang balita ni Kamunding. At, alam nyo, tinatanong sa akin ni publisher, CEO, bakit ba nagbabagang balita ni Kamunding?
Oo, saka muusok. Dapat nagmuusok na balita, palitan ko kaya ano, pre. Mas maganda. May apoy. Nag-aapoy na balita ni Kamunding. Kasi na ano ko yung isang sikat na broadcaster, alam ko na nang banggitin, baka lumaki naman ang ulo, although mga big time na yan, ano. Tama na. Ganun ang dating. Parang ganun na rin tayo. Baka mahawa tayo ng konting dating, ano. Okay na sa akin yung ganun. So, guliin, kung may gustong invite ako ng mga sponsors. Utang na loob mo. Ne, para makatulong din ako, no? Makatulong din tayo kay CEO Mads Pagulima na magastos dito. Baka kala nyo, Kala nyo ganito kasimple lang to. Pero pag nasira yung ganito mo, computer, lalo din laptop. Naku po! Meron akong kasamahan, ganun nasira eh. Nang pinoblema niya ng almost 1 month yata, wala siyang labas. Yung mga sponsor niya pag ano naman yan hindi naman nagsasabi tayo masama, no? May mga tao pag nandiyan yung problema, nawawala na eh. So, di ba pare? Totoo yan, no? Pag yung mucho dinero ka, o mucho ka, nakaterba connection mo, yun. Lalangawin ka dyan, no? Kung ayaw mo na nga kausapin, kinakausap ka pa no? Bigla ka naaalala, lalo yung kamag-anak mo. Ngayon, pag bubagsak ka nga, bagsak na buhay mo, yung gaya nung sabi ni Showbiz. Di ba, sir? Kasama natin si John Regala, di ba? Ayun, galante po yun sa mga kamag-anak, Bigay dito, bigay doon. Ayan, din check. Nung sumobra bigay niya at nagkasakit na siya, wala na siyang mahanap na tulong. Yun ang lesson, ano? Na dapat nag-iipon din tayo. Kung pera natin that month, sikapan nating kumita, at madagdagan at huwag na tayong kontento yung pahingi-hingi, ano? Pero kakairita rin ganun, saka hirap din ganun, no? Palahingi ka ng palahingi, para kang parasite, ano? Hirap tong ganun, ano? Sa totoong buhay lang, ano? Kaya lang, may time na hindi maiwasan, may pagkakataon na natatapat ka talaga, may ganun, Ayoko na lang banggitin kung ano pa yung iba, no? Ganun nga nangyayari, no? So, bagay, sa tulong ng itaas, si Muhammad o si Jesus Christ ay basta magtrabaho lang tayo ng tama at kalulugod ng nasa itaas ang ating magagawa at blessings, bibigyan tayo ng blessings niya. Kahit huwag mo nang huwag ka nang mag-expect automatic yung blessings Pag nagpundar ka ng kabutihan, automatic po yan, dadating sa iyo yung mga biyaya ng sa itaas, Yan. Kumbaga sa Katoliko and Christian, amen. Ewan ko sa Muslim, ano ba pare ko? Ano ba sinasabi? Ayun, medyo nabululok roon. Hindi ko ayun, sabi ni kasama. So, yun. At ano pa ba ang marami kong laman dito sa cellphone Teka, tignan ko rin Pero ito yung immediate at babasahin ko na lang, kitang-kita na, At baka maduling pa ako sa cellphone, iba mabasa ko, Pero nga pala akong kakilala, yung nagbo-broadcast yata siya o nagpe-present sa publiko. May presentation siya, sarang sa World Trade Center yata, o abay yung laman ng cellphone niya, iba yung lumabas doon sa screen. Abay, iskandalo. Ako po, grabe, So, paano yun? Parang sa Comelec yata yun, natandaan ko yun. Ayoko nang bagitin sino nun, Sa Comelec, si attorney something, Abay, lumabas yung, medyo personal, na tinatago-tagong, ayun. Ewan ko, naka-recover naman siya, sige, ba't ba tayo napunta ron? Talaga yung pagka-showbiz ko, malabas, So, si Magalong naman, nagbigay ng mga dokumento kay PBM at bukod sa mga, hindi ko na mabasa yata ito. Nasira yung ko. Bukod sa mga concerned citizens, ay magsusumbong na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na government units o LGUs kaugnay sa mga palpak na government projects. Hindi man itong si Magalong ngayon, At may pros and cons dito kay Magalong,
At try natin largabis na ni pare, no? Kung pwede. Oo. Ito'y matapos na ibigay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Pangulo ang isang folder, ng mga dokumento sa kanyang inspeksyon na 2 palpak na government projects sa Tuba, Benguet. Kung saan area na yung mga flood control projects. So, yun, more or less ang punto rito, no, ni Magalong at bakit ba naglalabasan to? May kwento nga rin to si kasamang Nelson, no? May areang tinukoy siya, ay, naglalabasan na yung dapat huwag lumabas, ano? Parang, kumbaga, pare ko, pag may sunog, pag may usok, may sunog, may apoy. Ito na. At, ito, personal opinion ko lang, Nagtataka ko bakit hindi alam ni Secretary ng DPWH yung mga nangyayari. Milyon na yun hindi pa rin niya alam yun. Maniniwala ba kayong gano'n yun? Hindi niya alam. Yung barya-barya nga, nagpapatayan na yung mga tambay, Diba? Barya-barya. 20, 50 pesos. Etong milyon na, ewan ko ba, sir, hindi ko rin maintindihan yung ganon. Yung makukuha pa yung barya. Eto, wala na. Pero may solusyon dyan si, tinanong ko nung forum kami dito sa Kapihan sa Quezon City. Last Sunday lang. Last Sunday, guess doon si Terry Ridon, Si Congressman Terry Ridon ay Bicol Saro, party list, At nakapanayam ko siya, sayang. Siguro next, May mga tape, may mga mga videos na nakuha. Sabi niya sa akin, Mon, ganun talaga, dapat sa tamang proseso tayo mag-iimbestiga. Kunin muna natin mga facts, mga documents, at ayun. Sabi ko, bakit po si Sir Magalong may dokumento na lahat, natutukoy na kung sino yung concern na tao na gaya sa Bulacan may natanggal na di ba? DPWH Villanueva ba 'yan? Oo, ganoon. Congress sa Senate nagkakaamuyan naman yung kung sino yun di ba? So nagtataka ako bakit ayun ganoon 'Yan ang realidad, So sabi nga ng iba, bakit hindi pa nagre-resign to si Secretary ng DPWH at hinihintay pa yung yung kilos o aksyon ni President bago siya mag-resign. Sabi naman ng iba, ang kapal naman ang dapat makapal. Ano ba yan? Para yung kinakapalan yung mga projects, flood control projects, yung mga area ng Bulacan yata yun. May crack. Pati si President Bongbong Marcos, nakita, di ba? Napakanipis, walang halo yung Ni wala namang ginawa yata ron. Tapos, ni materials, wala kang, may traces yan May walang bakal. Lahat basta kulang materials. So, tataka siya, bakit ang daming ghost projects na hindi nakikita ni nung dapat makakita? At kailangan pa bang bolyakin o Siguro naman may palabra de honor o ang tawag dito. Meron tayong bagay. Ayun Yun ang realidad ng Philippine politics. Ayun. So sabi naman ni Marcoleta, tutuwa ako dito, Si Senator Marcoleta. Sabi niya, hindi naman pera pinag-uusapan dito Kunyari, sabi niya, naubos na naubos. Hindi naman pera sabi niya karamihan naman ng, kunyari, naubos, granting, naubos. Nandiyan yung properties. Yung mga properties yan. Sa katerba, kotse, luxury cars, and may mga insurance, di ba po yan, sir? May mga insurance yan Di doon nang mambawi. Kumpiskan mo yung mga mansyon, mga bahay. Hindi na kailangan ng pera. So doon, kunin ng pamahalaan at tapos na laban. Gaya nung sa Pasig, di ba? Merong matitibay na Biskara yata yun. Anong ba pangalan Biskara ba pangalan? Basta may tumakbong mayor doon na inamin pa, kumikita raw sila ron sa flood control projects.
Matibay, ano? Oo. So, yun. Yun ang realidad ng politika dito sa ating bansa. Ba't ba ako inuubo? Minsan sarap magsalita eh. Lalo na alam mo yung sinasabi mo. So, kamustahin natin yung mga... Abay, tuwan-tuwa nga pala na postpone yung ano. Postpone na po yung barangay election, ano, sir? Matutuloy pa rin? Dapat matuloy. Oo, pero parang next year pa yata, ulit. Hindi pa rin? Nakapending pa rin ba? So huwag kayong pasisiguro dyan, yung mga corrupt na dyan, yung mga papalaki lang ng dapat palakihin sa upuan, sa aircon. Mga chairman dyan, yung mga kagawad na pinagpala. So tutuwa ako, na-extend yung term nila. 3 minutes. Oo, yan. May senyas na lang, parang basketball tayo, last 3 minutes daw, sabi ni Bossing. At kamusta na nga pala mga barangay chairman na ubod ng sipag at kapit toko sa kanilang mga tungkulin at mga kagawad sa... Alam mo, nangihinayang ako, ma-discuss natin yung barangay, Parang nangihinayang ko yung mga karapat-dapat na tao na dapat umupo. Sana bigyan na ng pagkakataon ng mga iba dyan, ng chairman o... Kaya lang, pag nakahawak na ng power kasi yung mga iba dyan, chairman o kagawad, wala na. Tapos lahat ng benepisyo, lahat ng kamag-anak system. Parang yung tupad, Sila ng dyan, yung mga biyaya. Sila. So, pag wala ka sa utak nila, hindi ka lilista. Biro mo yung, kunyari, 20 yung nagwawalis. Anak ng pati yung kalat dun 3 piraso lang yata Mas marami yung yung tao. Oo, kesa dun sa basura. Ayun. Nga pala sa lugar namin pinagbabawal pala yung paglabas ng mahigpit si Isko Moreno dito sa lungsod ng Maynila at ayun, bawal maglabas ng basurahan sa labas ng kalye. Nagpasalamat ulit ang ating CEO. Thanks to all viewers, mga followers, si Nora Hana Vlog. Ayos, Nora Hana Vlog. Kita nyo naman, Abay, nauubos na pala buhok ko, Ngayon ko napansin yung buhok ko at, ayun. Okay. Kumusta mga tropa natin? Nga pala, kalimutan kong banggitin yung kaibigan natin sa Binyan City na si Mar Desige. Ayun, Si Mar Desige ay chairman of the board ng MBS Maharlika at siya rin ang pleb chairman ng Binyan City at coordinator sa buong Laguna. At si Governor Sol Aragones at kamusta po kayo dyan? Napakaganda ng mga proyekto nyo dyan. At pati natin si Dolan Castro, ang broadcaster na kaibigan natin na Secretary General ni Sol Aragones. Saka yung Muslim, nakalimutan ko yung pangalan na Muslim na kaibigan natin doon. Tao na rin po ni Sol Aragones to. At dati siya mahawak ng Muslim communities. Baka ngayon siya pa rin, Pero ba yung gano'n, pare ko? May mahawak siya ng Muslim ron? Meron, Muslim community. Ng Binyan? Meron. Tapos sa mga neighboring siya rin ang coordinator. Tapos napwesto na siya yata, parang kay Sol Aragones. Yung mga bigyan ng wheelchair, mga kung anong mga proyekto. Oo. So siguro yun na lamang po ang ating mabibigay na balita. At siguro by next Tuesday, makahanap tayo ng guest, At thank you very much. Edmund Samaniego, Pangilinan, see you on Tuesday. Isa na namang inaabangang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes
sa nagbabagang balita ni Kamunding. Dito lamang sa CGN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Palit sa atin na Salama Store. At meron silang pastil sa dahon at kanin at manok. May kasamang itlog na sa dahong malagkit at pansit bihon at supas. Matatagpuan sa Libyan Street, Compound, Barangay Kulyat, Quezon City. Hanapin si Salama Store.